Kamusta kayo diyan, mga kapalaban? At tayo po ngayon ay share ng kung ano yung artikulo ni Kaambo doon sa kanyang sinusulatang pahayagan dito sa kanyang artikulong Bistado. Oo. So, ating basahin bawat doon sa mga kanyang mga komento, no? At yung unahin natin, no? Hindi naman humuhupa ang social unrest. Mas organisado na ang mga Gen Z dahil kumukonek na ang bawat universidad sa mga kolehiyo. So yun, nakikita niyo naman sa bawat yung kanilang bawat Friday protest. Parang lumalaki yung grupo ng Gen Z, di ba? O yun, susunod. Sa ngayon, wala nang matutukoy na charismatic leader ang Gen Z na pwedeng humigop ng malawakang suporta across all spectrum ng mga lipunan sa ngayon. Yan. Isa pa. Bara-bara. Bara-bara lang ang kilos protesta, slogan at mga akusasyon. Halatang idinidikta o kinokopya lamang sa iba. Kumbaga, walang malinaw na ideolohiya na ipinakikipaglaban o walang ideolohiya na ipinakikipaglaban bagkus ay simpleng protesta laban sa malawakang katiwalian. Sunod, pero ang pinakasariwang balita at nakakapagduda-duda ay ang mga pangingialam ng dayuhan sa issue ng flood control scandal. Inuulat na nagpunta sa ICC ang isang US diplomat. Bakit? Sunod, maaaring kalmante lang si PBBM sa kaliwat kanang protesta ng mga Pinoy, pero hindi niya dapat ipagkibit balikat ang pangingialam ng US Embassy. Napakapagdududa yan at nakakanerbiyoso ayon kay Kaambo. Muli, matagal na nating binabanggit sa kolum na panganib na magmumula sa dayuhan. At sunod na kanyang komento, sa totoo lang, aminin na o hindi ng mga pinakabatikang political analyst at academian, hindi bumagsak ang rehimeng Marcos Sr. dahil sa puwersa ng people power. Bumagsak ang administrasyong Marcos Sr. dahil sa lihim na kamay ng mga dayuhan. Yan ay galing kay Kaambo. At ang sabi pa ni Kaambo, dapat ay makapulot ng aral at matuto si Marcos Jr. sa sitwasyon ng kanyang ama. Ang US ay hindi nakialam, kikilos, ulit-ulitin ko, ang US ay hindi kailanman kikilos ng pabor sa sinumang leader ng kanyang kaalyado. Ang US ay kikilos batay sa interes ng mismong mga kano. Sunod, hindi naman itinatago bagkus ay binabanggit naman sa mga ulat na nababahala ang ilang US official sa sitwasyon ng Pilipinas dahil sa kanilang investment. Pero sa totoo lang, ang investment na ito ay posibleng kasama ang military component. Yan ang pakikialam. Hindi, mali. Yan ay napakaselan. Labo na mata eh. Okay, next. Mananatili ng tahimik at hindi epektibo mananatiling tahimik at hindi apektado ng gulo ang ordinaryong mamamayan kahit biglang magpalit ng liderato o administrasyon gaya sa Nepal o Madagascar. Imbes na mabahala ang ordinaryong mamamayan, mas kabugan ng mga dapat ay kabugan ng mga politiko o mga buhayang mga kasabwat sa pandarabong sa kaban ng bayan. Tulad sa hindi may paliwanag na pagsulpot ng 31 Atlas Comet. Mahirap ding ipaliwanag ang biglaang pagpapalit ng US Ambassador sa Pilipinas. May nagsasabing ang 31 Atlas Comet ay posibleng signos ng katapusan ng mundo. Pero, ang pagdalaw ng US Embassy diplomat sa ICC ay isa rin itong
Isa rin ba itong signos na biglang pagwawasak? So yun, ang sabi ni Kambo, nagtatanong lang at nababahala din. So yun, sa susunod, tingnan natin yung mga artikulo ni Kambo. Maraming salamat.